Bakit nga ba napakaraming ibon na nakadapo sa mall sa Muntinlupa na tinatawag ito dating pangalan ng Metropolis? Talagang agaw pansin. Sa tuwing dadaan ka dito, agad mo mapapansin ang napakaraming ibon na nakadapo sa unahan ng mall at higit sa lahat, lumilipad pa ang karamihan dito na hindi pangkaraniwan. Ito ay gumugulo sa isipan ng tao hanggang ngayon kung bakit maraming ibon dito. At marami nagsasabing kwentong bayan sa Muntinlupa na sinasabi nila ang mga ibon daw ay binabantayan ang mga sumakabilang buhay dati dahil ang kinatatayuan ng mall ngayon ay dating simenteryo pala. Kaya ito daw ang dahilan ng mga ibon at kinukoneksyon nila na merong kinalaman sa paglipad ang mga ibon. At hindi lang yan, may mga kwento rin sa loob ng mall na pangyayaring kaganapan na nagpaparamdam ang mga kaluluwa sinasabi nila at doon pa nga mismo sa sinihan ay marami na karanasan doon ng mga kwentong bayan. Alamin natin ang buong detalye mga kamunte. Ito ay isang bersyon na kwento na aking pinili na popular na pag-usapan sa iba't ibang social media na tungkol sa mall sa Alabang sa Muntinlupa. Mas maganda wag natin patagalin, simulan natin. Alam nyo ba na sinasabi ng karamihan na ang kinatatayuan ng Star Mall Alabang ngayon na makikita sa Muntinlupa ngayon ay dating Alabang Cemetery bago tinayuan ng gusali? Ang dating pangalan na sabing mall ay Metropolis. Ang kwento na ito mga kamunte ay maraming bersyon, ngunit pinili ko lang yung popular na bersyon na madalas pag-usapan ng mga tao sa social media. Maraming taon na ang nakalipas na merong magkasintahan ang nanood ng sine sa nasabing mall. Iba't ibang kwento, karanasan at merong pang tila nagkasakit. Ang iba ay pinakitaan, na naginip at pinaramdaman. Ang magkasintahang ito, first time mag-mall dito. Hindi pa masyadong maigpit noon. Nung araw na iyon, palabas ang sikat na Shake, Rattle and Roll. Ang ginawa ng magkasintahan, agad silang bumili ng ticket. Subalit merong problema. Hindi nila alam kung saan ang entrance ng sinihan. Naghahanap sila ng mapagtatanungan. Subalit syempre, nahihiya sila dahil baka pagtawanan sila. Kaya ang ginawa lang nila, naghanap sila ng gwardya. Subalit wala silang makita man lang kahit isang tao sa bandang iyon. Sa kabilang banda, nakakita sila ng bukas na pintuan ng sinihan at sa pagkakataong iyon, nagsisimula na ang palabas. Sa pagpasok nila ng sinihan, halos siksika ng mga tao na naroon, kaya naghanap sila ng mauupuan nila. Sa kanilang pag-upo, medyo creepy ang pakiramdam. At nakakita sila ng dalawang tao na nakatingin ng masama sa kanila. Ayon sa popular na kwento, yung mga taong nasa paligid nila ay tumingin na rin sa kanila at doon nagsimula ang pagtayo ng kanilang balahibo. Ilang minuto pa ang nakalipas, nagsalita ang lalaki sa kanyang kasintahan na tara na, parang may mali dito. Tumugon ang kanyang GF, ang sabi niya, mamaya kasi hindi pa tapos ang palabas. Pinilit ng lalaki na lumabas na sa sinihan dahil nga nakatingin pa rin ang mga tao sa paligid nila. Ilang minuto pa ang nakalipas, nagsabi ang kanyang GF na para may iba na nga dito, tara na, umalis na tayo. Habang bumababa sila sa bandang dulo sa itaas, lahat pa rin ng tao nakatingin sa kanila. Dito mga kamunte na aking nabasa ito, talagang tumayo ang balahibo ko sa mga sumunod na kaganapan. Sa paglabas nila ng sinihan, medyo hingal sila dahil sa pagkaripas ng takbo at mabigat ang pakiramdam nila. At ang nakakakilabot dito, yung paglingon nila sa pinto ng sinihan ay parang may kakaiba na doon. Sa kabila ng kanilang takot, may lumapit na 3 gwardya. Tinanong sila, ano ang ginagawa niyo dyan sa unahan ng pinto ng sinihan? Sumagot ang magkasintahan na galing po kami sa loob ng sinihang iyan. Ang lalong nakakabigla sa sinabi ng gwardya, Ma'am, Sir, mawalang gala na sa inyo. Paano kayo nakapasok nakasarap po yung sinihan na yan dahil inaayos ang sinihan na yan? Nabigla ang magkasintahan dahil yung lingunin nila ang pinto ng sinihan, ito ay nakasara nga at higit sa lahat, merong kadena na nasa pinto at hindi ka talaga makakapasok. Para makasiguro ang magkasintahan na talagang totoo ang sinasabi ng gwardya, pumasok sila sa loob upang i-check. At alam nyo kung ano ang nakita nila? Nakita nila na puro upuan lang
at walang katao-tao ang naroroon. Doon sila kinalibutan mula ulo hanggang paa. Mga kamunti, ito ay hindi natin masasabi kung ito ba talaga ay may katotohanan dahil ang kwentong ito ay maraming bersyon at dahil sa nagpasalin-salin na kwento ay maaring nabawasan o nadagdagan. Maaring totoo ito dahil sa marami na din akong karanasan tungkol sa mga bagay na ito. Ako mismo nakakita na dati na nakasuot na kulay puti pero sa mga susunod ko nang ikukwento iyan. Isa lang ito sa mga kwento tungkol sa nasabing mall sa Muntinlupa. Maraming kwento doon na nabuo, meron pa nga nagkasakit, ang iba ay nawalang bigla ng gamit at iba naman ay nakakita ng kung anong bagay, pinaramdaman at pinakitaan. At ito, higit sa lahat, sa hindi maipaliwanag na dahilan kung bakit napakaraming mga ibon sa unahan ng mall na ito at ang iba ay nagliliparan pa, ang iba ay nakaayos na parang sinadya iayos. May mga nagsasabi na iilan na ang mga ibon daw ay binabantayan ang lugar na ito dahil niya dati itong simenteryo. At usap-usapan din noon na kinontak daw ang kada pamilya ng dating mga nakahimlay dito upang ipaalam na gagawing itong mall. At ang iba daw ay hindi pa nakukuha ng mga pamilya ang ibang sumakabilang buhay. Kaya sinasabing may naiwan pa doon sa kinatatayuan ng mall ngayon. Yan ay galing sa iba't ibang kwento na taga roon. Pero sa aking opinyon, kung ako ang tatanungin kung bakit may mga ibon doon sa harap ng mall, magbabasa ako ng verse ng Bible na tiyak ko maniniwala naman kayo lahat siguro dahil si Kristo mismo ang nagsabi. Mateo 24:28 ganito ang sabi, "Saan man naroroon ang labi ng tao, ay nandoon mga kakatipon ang mga uwak." Ibig sabihin, lumilitaw na kung nasan daw ang mga taong sumakabilang buhay, nandoon ang mga uwak. Dito kinokonekta ko kung bakit ang nasabing mall na iyon maraming ibon na nakadapo sa harapan nito. Tandaan nyo, ang uwak o crow ay isang uri ng ibon. Kumbaga, alam na mga ibon at batay mismo sa talata ng ating binasa at higit sa lahat, tandaan nyo, hindi maitatanggi na dati itong simenteryo. Ngayon mga kamunti, ito po ay hindi galing sa akin. Disclaimer lang po tayo, ito po ay kwentong bayan o siyasawag na urban legend sa Muntinlupa doon mismo sa mall na nabanggit. Na sinasabi doon sa mga maraming kwento naglabasa, nagpasalin-salin, hindi natin alam kung totoo ba yon o hindi. Pero sigurado natin, ang totoong kwento ay dati itong simenteryo. At sa mga kwentong ganun mga nagpapakita, nagpaparamdam sa mga sinihan, bata pa ako narinig ko na yon. May mga iba-ibang version, subalit itong pinakasikat na version ang aking pinili upang ihayag sa inyo at italakay sa inyo. Nasa sa inyo pa rin yon, at kayo na ang humatol kung ito ba ay talaga totoo. Maaring sa akin, bibigyan ko na maaring totoo ito dahil ako mismo ay nakaranas na, nakakita na mismo ako. Sa mga susunod na kwento ko, sasabihin ko sa inyo yung karanasan ko na nakita ko mismo ng dalawang mata ko na talagang meron akong kababalagan na nangyari sa buhay ko na mahahalin tulad sa kwento na to na sa mall. O ngayon, tanong ko po sa inyo, kayo ba, may karanasan ba kayo sa mga mall o sa mga establishment o sa mga bahay na kagaya nito, lalo na sasapit ngayon ang araw na tinatawag na November 1, November 2. Meron ba kayong kwento na tungkol sa mga nakakatakot na bagay? Okay na po ang bahala humatol sa kwentong ito. O paano, proud Muntinlupa, hari ng Muntinlupa, maraming salamat sa inyo. Buong Pilipinas, mag-ingat kayo hanggang sa susunod. Paalam.